Kamusta po kayo? Ako nga po pala si Claire, 29 years old. Pero ang ikikwento ko po sa inyo ay nangyari noong 29 years old pa lang ako. Bago pa lang po ako sa trabaho noon sa isang bangko. Hindi ako pala barkada at hindi rin ako palalabas. Tahimik lang talaga ako. Kung hindi ako nasa trabaho, nasa bahay lang ako. Pero gaya po ng lahat ng bagong pasok sa opisina, gusto ko rin naman pong makisama kahit papano. Kaya nang magplanong mag-outing ang office namin, sumama ako. May kaibigan po ako sa opisina noon hanggang ngayon, si Jessa. Mas matagal na siya sa bangko. Palakaibigan siya at isa siya sa mga unang naging close sa akin. Sabi niya para hindi na raw ako gumising ng maaga, doon na ako matulog sa kanila para sabay na lang kaming umalis kinabukasan. Practical din naman. Wala pa akong sariling sasakyan noon at medyo malayo nga ang biyahe mula sa amin. Kaya doon na ako natulog kay La Jessa. Pagdating namin sa bahay nila, okay naman. Tahimik ang lugar. May konting kalumaan yung bahay pero hindi siya mukhang pinabayaan. Malinis at maaliwalas. Yung tipong may amoy na kahoy na presko sa pakiramdam. Nung panahon na yun walang ibang tao. Ang sabi niya, nasa probinsya daw ang pamilya niya kaya kami lang talaga. Pumasok kami sa kwarto niya sa itaas. Medyo maliit lang pero maganda rin at malinis. May kama, may maliit na tokador. At ang talagang nakakuha ng atensyon ko ay yung salamin sa gilid ng kwarto. Mataas ito, mas mataas kaysa sa akin. May kahoy ang frame at halatang luma na. Sabi ni Jessa, sa lola pa raw niya yun. Napakaganda at ang elegante tignan. Gusto ko ngang magkaroon noon sa isip-isip ko. Naisip ko nga noon gusto ko rin magkaroon ng ganong salamin. Nang nandun na kami, ay tahimik akong nag-ayos ng mga gamit ko. Dala ko yung maliit kong backpack, mga pamalit at mga toiletries. Nagbihis ako ng pambahay at naupo ako sa kama. Doon ako nagsuklay. Habang nagsusuklay ako sa harap ng salamin, napansin ko lang na parang medyo malamig sa bandang kanan. Doon mismo sa parte kung nasaan yung salamin. Bukas naman ang bintana, kaya inisip ko na lang na baka galing sa labas yung lamig. Binaliwala ko lang. Pero yun ang akala ko. Pagkatapos naming maghapunan, ay nagkwentuhan pa kami saglit tapos natulog na. Tabi kami natulog dahil double size naman yung kama niya. Pinatay na namin ang ilaw tapos nag-iwan lang kami ng maliit na lampshade sa may tokador. Hindi ako yung tipong tao na madaling makatulog sa ibang bahay. Pero dahil siguro sa pagod din, ay nakatulog din ako agad. Alas 6 ng umaga nang magising ako. Maaga talaga ako magising kahit weekend. Si Jessa noon ay tulog pa rin. Pero maya-maya lang ay nagising na rin siya. Tapos agad siyang pumasok sa CR para maligo. Ako naman naiwan sa kwarto. Nakaupo lang ako sa kama at sinigurado kong kompleto ang gamit ko na dadalhin sa swimming. Tahimik ang buong bahay, wala pang ingay sa labas. Kahit mga sasakyan ay bihira pang dumadaan. Naririnig ko lang ang buhos ng tubig mula doon sa banyo. Malamig pa rin ang simoy ng hangin. At yung sikat ng araw dahan-dahan palang pumapasok sa kwarto ni Jessa doon sa may bintana. Habang inaayos ko ang buhok ko, napansin ko na naman yung salamin. Wala namang kakaiba.
Pero habang tumatagal ang pagtitig ko doon, ay parang hindi na nagiging normal. Parang may parte sa akin na hinihila akong tumingin. Kakaiba yung pakiramdam ko noon. Sa loob-loob ko, para bang may bumubulong sa akin na huwag akong masyadong tumitig doon. Pero tumitig pa rin ako. May kakaibang kaba talaga akong naramdaman na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko pinansin yun. Baka kasi kako naninibago lang ako sa salamin. Hindi ko rin naman yun binanggit kay Jessa dahil bukod sa naliligo pa siya, ayokong isipin niyang ang arte ko. Isa pa, wala pa namang nangyayari. Pero habang tumatagal akong nakatitig sa salamin, habang inaayos ko ang buhok ko, mas lumalakas yung pakiramdam na yun. Parang may nanonood sa akin. Hindi ko bigla ang naramdaman yun. Unti-unti lang. Tapos yung hangin, mas malamig na kaysa sa naramdaman ko nung gabi. Wala naman akong nakitang mali noon. Pero alam ko sa sarili ko na may kakaiba. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakaupo noon sa kama. Pero siguro ilang minuto lang. Tahimik lang talaga ang paligid. Tanging tunog ng shower lang ni Jessa yung naririnig ko. Lumipas pa ang ilang saglit, nasa harap pa rin ako ng salamin. Nagsusuklay lang, paulit-ulit. Sa puntong yun, iba na talaga ang pakiramdam ko. Parang lumawak bigla yung kwarto. Sa paningin ko, lumalalim ang pagitan ko at ng mga pader. Parang kahit maliit lang ang espasyo, hindi ko na siya kontrolado. At nang biglang may nahulog na clip doon sa sahig habang nagsusuklay ako. Medyo natauhan ako. Nang marinig ko yun, natural na reaksyon lang. Gumalaw ako agad para pulutin yun. Pero pagyuko ko, sa gilid ng mata ko, doon na ako may napansin. Kasabay ng pagyuko ko sa harap ng salamin, nakita kong ang refleksyon ko ay hindi gumalaw. Nananatili siyang nakaupo sa kama at nakatitig lang sa akin. Kahit gumalaw ang kamay ko, pati ulo ko, nakatitig lang ang refleksyon ko sa akin. Hindi talaga gumagalaw. Hindi ko agad inangat ang ulo ko. Nakiramdam lang ako saglit. Ang dami kong naisip sa ilang segundo na yun. Baka ako guni-guni lang o baka malikmata lang. Pero habang tumatagal, mas lalo akong kinikilabutan. Ganoon pa rin ang pwesto ko sa salamin. Dahan-dahan akong tumayo. Hawak ko yung clip. Gusto ko na sanang lumabas ng kwarto. Gusto ko nang lumapit sa pintuan. Pero habang umaatras ako sa may kama, ay halos hindi na ako makahinga. Sinusundan ko ang refleksyon ko ng sarili kong mata. Pero parang hindi lang refleksyon ang natatanaw ko. Parang may ibang nanonood sa loob ng salamin. At sa puntong yun, buo na ang loob kong lumabas ng kwarto. Buksan ang pinto at baka sa labas mas makahinga ako. Nagmamadali akong tumayo at hindi na ako lumingon pa dun sa salamin. Sa totoo lang, hindi ko talaga alam kung sisigaw ako o tatakbo na. Pero paglingin ko sa pintuan, mas nangilabot ako sa nakita ko. Doon sa may sulok, sa tabi ng switch ng ilaw, may isang matandang babae. Nakasuot ng manipis na duster, maputla ang balat, parang walang dugo. Nakatungo siya ng bahagya, pero ang mga mata niya ay diretsyong nakatingin sa akin. Hindi kumukurap,
Tuwid na tuwid ang pagtitig sa akin. Wala siyang ginagawa, hindi gumagalaw. Pero yung presensya niya, para bang nanunuot sa balat ko. Hindi ako makagalaw nun. Parang hindi ko na maramdaman ang mga paa ko. Ang nararamdaman ko lang ay yung pagtapik ng lamig sa bato ko at yung napakahingang hangin na dumadaan sa tenga ko. Napasingap ako noon, hindi ako nakasigaw. Parang may nakabara sa lalamunan ko. Tinignan ko ulit siya pero hindi pa rin nawawala. Lumingon ako sa salamin. Ayos na ang refleksyon ko pero wala doon ang refleksyon ng babaeng matanda. At pagtingin ko ulit sa sulok ng kwarto, naroon pa rin ang matanda. Doon na ako napasigaw. Malakas na sigaw, buhat ng takot. Nagulat si Jessa. Binuksan niya ang pinto ng banyo at basang-basa siyang lumabas. Nakabalot pa ng towel ang buhok niya noon. May sabon pa yata sa braso. Halatang nabigla siya sa reaksyon ko. Hindi ko na alam kung ano pang sasabihin ko noon. Parang lahat ng salita ko ay naghalo-halo sa pagitan ng takot at hiya. Hindi ko rin alam kung anong itsura ko noon. Pero sigurado akong hindi ko malilimutan ang itsura ng babaeng yun. Pagtingin ko ulit sa sulok, wala na siya. Pero yung kaba ko ay hindi na nawala. At habang sinusubukan akong pakalmahin ni Jessa, habang tinatanong niya ako kung okay lang ba ako, hindi ko alam kung paano ko sasabihin na hindi lang basta takot yung naramdaman ko noon. Matinding takot. Buti nga hindi ako hinimatay noon. As in parang hindi na talaga ako makahinga. Kahit wala na yung matanda sa kwarto, ramdam ko pa rin yung presensyang dumaan sa mga mata ko. Ilang minuto pa ang lumipas at nahimasmasan na ako. Nagpunta kami sa sala at doon ko ikinuwento sa kanya yung refleksyon ko sa salamin na hindi gumalaw, yung matandang nakatayo, pati yung kaba na hindi ko maipaliwanag. Inisa-isa ko sa kanya habang nasa sala kami. Medyo mahina ang boses ko pero malinaw kong nakwento sa kanya. Nagulat siya noon. Sabi niya, wala naman daw siyang nararamdaman sa kwarto niya sa tagal na niyang nakatira sa bahay nila. Pero nabanggit niya na may iba ring nakitulog sa kanya dati. Yung isa raw, nagsabing parang may nakatitig lagi mula sa salamin. Yung isa naman, may kakaiba daw na naririnig. Pero hindi raw siya naniniwala roon. Hindi naman daw siya sensitive sa mga ganyan. At isa pa, hindi raw talaga siya nakakaramdam ng kahit ano. Para sa kanya, baka imagination lang daw ng mga natutulog doon. Pero nung ako na ang nagsabi, ako na hindi mahilig sa mga ganitong kwento, doon na raw siya medyo kinilabutan. Sa lahat daw ng mga yun, ang akin ang pinakamalala dahil may nakita daw ako. At ang sabi niya sa akin, Claire, baka may third eye ka. Kahit nanginginig pa ang loob ko noon, kahit parang ayoko nang sumama sa outing, pinilit ko pa rin sumama. Pareho kaming nagkasundo na wag na lang munang pag-usapan yun at kalimutan na lang. Maya-maya lang ay sinundo na kami ng mga kasamahan naming taga-bangko. Masaya ang lahat. Maingay sa van, nagkukulitan. Pero ako, nakatingin sa may bintana. Halo-halong takot at kaba ang nararamdaman ko noon. At hindi talaga maalis sa isip ko yung matandang babae sa sulok ng kwarto ni Jessa.
Nang medyo kalmado na ako habang nasa biyahe, doon na ako nag-open sa kanila. Pero iniwasan ko yung stress at takot. Kumbaga, magaang kwento lang. Pinipilit kong ibalik sa ayos yung pakiramdam ko. Ayaw kong sirain ang outing. Ayaw kong matakot pa ang iba. Pero sa loob-loob ko, alam ko na hindi ko basta-basta makakalimutan ang nakita ko. Naging maayos naman ang outing namin at medyo nahimasmasan na ako. At pagkatapos ng trip, balik sa normal ang lahat. Pero si Jessa, tuwing maaalala namin yung weekend na yun, parang napapatawa na lang kami. Baka nga daw may third eye ako, lagi niyang banggit sa akin. Pero ako, hindi ako sigurado. Hindi ko rin alam kung anong meron doon sa salamin na yun. Sa totoo lang, Sir Von, first time kong makaranas ng ganun at hindi na naulit pa. At sana ay wag nang maulit pa. Pero isang bagay ang sigurado ako. Kapag sarili mong mata ang nakakita ng hindi mo maipaliwanag, hindi mo na kakailanganing kumbinsihin ng iba na totoo ang nakita mo. Kamusta po, Sir Von, at sa lahat ng mga tagapakinig? Tawagin niyo na lang po akong Denise, 29 years old, at nakatira po ako dito sa Makati. Simple lang ang buhay ko, kasama ang asawa at ang 7 taong gulang na anak na si Althea. Isa po sa libangan ko ang pakikinig ng horror stories, at ngayon ako naman po ang magbabahagi. Taong 2022 nang maganap ang isang insidente na hanggang ngayon ay nagbibigay sa akin ng malaking katanungan. Nangyari yun nung birthday ni Althea. 4 na taong gulang siya noon. Naisip kong maganda ng maliit na salo-salo lang para sa pamilya at mga close friends. Ayoko namang masyadong mapagod, kaya nagluto lang ako ng spaghetti, tapos umorder na lang kami ng ibang pagkain. Simple lang, pero ginawa akong espesyal para sa anak ko. Maaga pa lang noon ay excited na si Althea. Hininda ko na yung favorite niyang kulay pink na bestida. Wala pang bisita ng umagang yun, kaya naglalaro lang siya sa sala. Ako naman, abala sa pag-aayos ng bahay. Malinis na ang sala, nakaayos na rin ang dining area, at isi-set up ko na lang ang mga plato maya-maya. Before lunch ang usapan namin ng mga bisita. Ako naman na typical na Pilipino, aware naman ako na maaaring pumunta sila ng mas maaga o yung iba malate. Pero laking gulat ko, mga bandang 8:00 pa lang ng umaga nun, biglang tumunog ang doorbell. Pagbukas ko ng pintuan, nakita ko si Tita Carmen, ang kapatid ng nanay ko. Nasa 50s na siya at lagi namin siyang kasama sa mga family gathering. Nagulat ako nun kasi ang alam ko, sabay-sabay silang dadating nila Lola at ng pinsang kong si Jen. "O tita, ikaw lang ba? Bakit ang aga mo yata?" Tinanong ko agad si tita. Ngumiti lang siya sa akin at wala namang kakaiba. Bukod sa mukha siyang pagod at medyo maputla. Hindi ko na pinansin yun kasi kako baka dahil lang sa biyahe. Tumango lang siya at saka sumagot ng maikli. Nauna na daw siya dahil gusto niyang dumating ng mas maaga. Sa totoo lang po, Sir Von, takang-taka ko nun. Dahil may sasakyan si Jen, ang anak niya, at kasabay dapat niya ang nanay niya. Pero sa puntong yun,
Inisip ko na lang na baka naisipan niyang mag-commute na lang. Pinatuloy ko siya agad. Tapos nagkwentuhan kami sandali doon sa may dining. Inalok ko pa nga siya magkape pero ayaw niya. Kahit tubig ayaw niya. Napansin ko rin noon na medyo tahimik si Tita Carmen. Pero sanay naman ako dahil tahimik naman talaga si tita. Pagkatapos nun, mga ilang minuto, tumayo siya at inayos niya ang dala niyang bag. Sabi niya, "Lalabas lang muna ako, Denise. May bibilhin lang ako sa tindahan. Babalik ako agad." "Ah, sige po tita," sagot ko noon. Sabay tutok ulit ako sa kaldero ng spaghetti. Nung lumabas si tita, narinig kong bumukas ang gate. At nang silipin ko siya mula sa bintana, nakita ko siyang dahan-dahang naglakad papalayo. Si Althea noon ay tahimik na nanonood ng cartoon habang hinihintay niya ang mga bisita. Ako naman, nagpatuloy ako sa pag-aayos ng bahay. Bumalik na din ako sa pagluluto ng spaghetti at chinek ko na rin yung mga order. At chinek ko na rin yung mga order kong pagkain kung parating na. Normal naman ang lahat, pero yun ang buong akala ko. Dahil sa mga susunod na oras ay nangyari na ang isang bagay na hanggang ngayon ay nag-iiwan pa rin ng isang malaking katanungan. Makalipas ang halos kalahating oras, wala pa rin si tita. Chinek ko ang bintana pero wala. Walang parating na tricycle at wala ring tawag o text sa kanya. Sinubukan ko siyang i-chat pero hindi naman nag-reply. Inisip ko na lang na baka nahila lang siya sa kwentuhan sa labas. May mga kaibigan din kasi kami sa kabilang kanto. Baka kako napakapi siya roon. Pero habang abala ako sa pag-aayos, dahan-dahan na akong kinakalabit ng pakiramdam na parang may mali. Lumipas ang isang oras at dumating na ang ibang mga bisita. Ilang ninang ni Althea, kapitbahay na kaklose namin, mga inaanak ko at batang kaibigan niya. At doon sa puntong yun, nagsimula na akong makaramdam ng kaba. Habang abala ang iba sa pakikipagkwentuhan, ako naman ay hindi mapakali. Panay ang silip ko sa salamin ng bintana dahil wala pa rin si Tita Carmen. Patuloy ang tanong sa isip ko na kung bakit hindi siya bumalik. Hindi siya ganoon. Pinagmasdan ko ang cellphone ko, wala pa rin sagot sa message. Nakatayo ako sa may pinto. Parang hinihintay kong biglang bumalik siya at dumating. Pero wala. Dumating na ang mga pagkaing in-order ko at nagsimula na rin kumain ng mga bisita. Ako naman, patuloy pa rin kinakain ng pag-aalala. Lumipas pa ang ilang minuto hanggang bandang 12:00 na tumunog ang cellphone ko. Yung pinsan kong si Jen, anak ni Tita Carmen, tumatawag. Sinagot ko agad yun. Sa kabilang linya, ang boses ni Jen. Masigla siyang bumati. Ang sabi niya malapit na raw sila. Nasa Makati na. Wala rin sa boses niya ang anumang kaba o pagmamadali. Habang pinapakinggan ko siya, bumigat bigla ang dibdib ko. At doon ko binanggit sa kanya na kanina pa nasa bahay si tita. Tapos lumabas lang sandali at hindi na bumalik. Pero nung sinabi ko yun, normal naman ang tono ni Jen. Hindi siya nag-alinlangan. Pero doon sa sunod niyang sinabi, ay parang napahinto ang mundo ko. Ang nanay daw niya, si Tita Carmen, ay kasama nila sa loob ng kotse.
Hindi raw ito bumaba mula sa bahay nila. Hindi raw ito umalis ng mag-isa. At sa sandaling yun, habang sinasabi niya yun, hindi ko na alam kung ano ang dapat kong paniwalaan. Takang-taka ako at wala akong naisagot. Parang biglang nawala ang tunog ng paligid at ang naririnig ko lang ay ang sarili kong paghinga. Sa sobrang pagtataka ay hindi ko na napigilan. Sinabi ko na kay Jen na mag-video call kami. At pagbukas ng call, tumambad sa screen ang loob ng kotse. Si Jen doon sa passenger seat at sa likod niya ay ang nakapikit at natutulog na si Tita Carmen. Suot niya ang parehong damit, kaparehas ng ayos. Kahit nga yung buhok niya, parehong-pareho sa itsura niya kanina. Habang tinititigan ko siya sa screen, ay may isang bagay akong hindi maipaliwanag. Parang may mali. Hindi sa itsura, kundi sa presensya. Para bang may malamig na pakiramdam ang bumalot sa akin noon. Napatingin ako sa upuang inupuan ni Tita Carmen kanina. Doon siya naupo. At alam kong naandun siya kanina. Nakita ko. Nagkwentuhan pa nga kami ni Tita. At pumasok na sa isip ko, kung totoo ngang si Tita Carmen ang nasa loob ng kotse, sino ang pumasok sa bahay namin? Hindi ko muna sinabi kay Jen ang nakita ko. Ayoko silang takutin noon. Kaya nagpanggap lang akong normal lang ang lahat. Pero sa puntong yun, alam ko may kung ano o kung sino ang dumaan sa bahay namin na may anyo ni Tita Carmen. Parehong itsura, parehong boses. Isang hindi maipaliwanag na nilalang na nag-iwan ng malaking tanong sa isip ko. Matapos ang tawag namin, ay bumalik na ako sa mga bisita. Halos hindi makapagsalita at tulala lang ako noon. Pinilit kong wag ipahalata sa mga bisita. Ayokong masira ang birthday ng anak ko. Lumipas ang ilang minuto matapos kong ibaba ang tawag, ay dumating na rin sila Jen. Kasama niya ang mama ko, ilang pinsan, at si Tita Carmen na ngayon ay nasa harap ko na. Nagsasalita, naglalakad. Di ko na iwasang titigan siya mula ulo hanggang paa. Pareho pa rin ang suot, asul na blouse, hikaw na maliit at mababang sapatos. Hindi ko alam kung papaano ko itatago ang kaba ko noon. Nang nakaupo na sila sa sala, tinanong ako ni Jen kung ano yung sinasabi kong kanina pa si Tita nasa bahay. At doon ko na rin ikinuwento sa kanya ang buong pangyayari. Kung paanong dumating siya ng maaga, kung paano kami nagkwentuhan, at yung pag-alis niya para raw bumili sa tindahan. Napatahimik ang lahat noon, pati yung ibang nakapakinig sa amin. Parang sabay-sabay silang huminga ng malalim. Si mama nga parang nakatulala. Habang si Tita Carmen naman, yung totoong tita ko, ay halatang kinabahan. Wala raw siyang maalala na nagsabi siyang pupunta siya ng maaga. Ni hindi nga daw niya inisip yun bago pa man sila umalis ng bahay galing Batangas. May isang kapitbahay kami na nakarinig ng usapan. Ayon sa kanya, may nakita raw siyang babaeng matanda doon sa may gate namin. Nakasuot daw yun ng asul, pero hindi na raw niya nakita kung saan ito pumunta. Akala nga raw niya kamag-anak lang namin. Wala akong nasabi noon. Tinitigan ko lang noon si Althea na masayang naglalaro sa sala kasama ang mga kaibigan. Pinilit kong itago ang kilabot na kahit papaano ay nananatili sa likod ng isip ko. Ayaw ko sanang masira ang araw ni Althea. Birthday niya noon. Dapat lang na maging masaya kami. Kaya pinabayaan ko na lang.
Pinilit kong hayaan na lang ang takot na iyon na manahimik kahit panandalian. Natapos ang birthday ng payapa. Masaya ang mga bata. Nakangiti rin ang mga magulang. Nag-uwian na sila at ang iba ay may baon. Pero ako, may baon ding malaking tanong. Hanggang ngayon, Sir Von, iniisip ko pa rin yun. Ano yung nilalang na nakita ko? Sino ang tumawid sa loob ng bahay namin na gumamit ng anyo ni tita na masiglang kasama namin noon? Hindi ko talaga alam kung bakit siya pumunta o kung bakit ako ang napili. Pero simula noon, mas naging malalim na ang pangunawa ko sa mga nilalang na hindi nakikita. Hindi ko na hinanap ang sagot. Hinayaan ko na lang. Siguro nga, may mga ganoon talagang pangyayari na hindi natin mapipigilan. Magandang araw po, Sir Von. Ako nga pala si Alisa, 25 years old. Nakatira ako ngayon dito sa Maynila. Simple lang ang buhay ko. Trabaho, bahay. Tapos paminsan-minsan nakakagala din naman. Routine ko na ang makinig sa mga stories nyo. Pero ngayon, ako naman po ang magbabahagi. Nangyari po ito 10 taon na ang nakakalipas. 15 anyos pa lang ako noon. Nakatira kami noon sa isang subdivision sa Imus, Cavite. Tahimik doon. Hindi sobrang layo sa kalsada, pero hindi naman masyadong maingay katulad dito sa Maynila. Ako yung tipong bata noon na mas gusto ko pang manatili sa kwarto kesa lumabas. Tahimik lang po talaga ako. Konti lang ang kaibigan at bihira din akong sumama sa mga lakad nila. Mas gusto ko pang magbasa o mag-internet kesa pumunta sa mga mall o kung saan. Kaya halos araw-araw, bahay school lang ang routine ko. Isang Biyernes noon, pag uwi ko galing school, napansin kong may bago kaming gamit sa sala. Bumili sila mama at papa ng isang antigong salamin. Malaki siya, halos kasing taas ko. Medyo nabigla nga ako pagpasok ng bahay. Kaya tinanong ko agad si mama kung saan galing. Ang sabi niya, nabili raw nila ni papa sa isang antique shop sa Cavite City. Mahilig talaga sila sa mga lumang gamit, lalo na si papa. At ang banggit nga ni mama, gusto raw ni papa yung design kasi kakaiba at mukhang vintage talaga. Pagkatapos kong magbihis noon, lumapit ako sa salamin at pinagmasdan ko ito ng maigi. Malaki talaga ito, matangkad. May frame na kahoy na medyo kulay dark brown. Napansin ko din agad yung mga ukit sa gilid. Para siyang halaman na paikot-ikot mula taas hanggang baba. Maganda naman sana, pero hindi ko alam bakit ba nung unang tingin ko pa lang doon hindi ko na agad nagustuhan. Hindi naman pangit yung salamin, pero hindi lang ako komportable kapag nakikita ko siya. Isa pa doon parang may parte yung salamin na kulay puting alikabok na kahit linisin ko ayaw maalis. Sa totoo lang hindi ko alam kung ba't ganun yung pakiramdam ko. Pero ayoko namang sabihin kina mama kasi baka sabihin nila maarte ako. Kaya hinayaan ko na lang. Isa pa, sila rin naman yung bumili noon. Lumipas ang mga araw, naging normal naman ang lahat. Wala namang kakaiba. Hindi ko lang talaga maiwasang mapatingin tuwing dumadaan ako sa harap ng salamin. Hindi sa dahil gusto kong makita yung sarili ko.
Pero kasi sa tingin ko, may kakaiba doon sa refleksyon. Ilang beses ko nang napapansin na parang hindi tugma yung kilos ko sa refleksyon ko. Pero ang inisip ko na lang, baka ilusyon ko lang yun. Hanggang isang gabi, bandang 12:00 yun. Lumabas ako sa kwarto para pumunta sa CR. Tulog na lahat noon, pati mga kapatid ko. Habang naglalakad ako papuntang CR, kailangan kong daanan mismo yung harap ng salamin. Hindi ko naman iniisip noon na may kakaibang mangyayari. Pero nung dumaan ako, napahinto ako saglit. Hindi ko maintindihan, pero napalingon talaga ako sa refleksyon ko. At sa sandaling yun, napansin kong parang may gumalaw na anino sa loob ng salamin. Kinabahan ako noon. Napatingin ako sa paligid. Baka ako may ibang tao na dumaan. Pero ako lang talaga ang mag-isang gising noon. Binalikan ko ng tingin yung salamin. Tinitigan ko ng mabuti. Pero wala naman akong kakaibang nakita bukod sa refleksyon ko sa harapan. Inisip ko na lang ulit sa puntong yun, baka imagination ko lang. Kaya binaliwala ko na lang at nagpatuloy akong pumunta doon sa banyo. Pagbalik ko sa kwarto, hindi ako agad nakatulog. Hindi mawala sa isip ko yung nakita ko sa salamin kanina. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na ilusyon lang yun. Pero sa totoo lang, hindi na talaga nawala yung kaba ko simula nun. Kinaumagahan, hindi ko kinuwento kina mama yung nangyari. Alam kong hindi sila maniniwala. O baka isipin lang nila na nagpapapansin lang ako. Kaya itinago ko na lang yun sa sarili ko. Pero mula noon, mas lalo na akong naging mapagmasid doon sa salamin. Hindi ko man sabihin, pero iniiwasan ko talagang tumitig ng matagal doon. Kapag naglalakad ako sa sala, hindi ko na nililingon. Iniisip ko na wala siya sa bahay namin. Kahit si mama, parang napansin niya na hindi ko masyadong gusto yung salamin. Minsan tinanong pa niya ako, bakit daw parang umiiwas ako doon. Pero sabi ko sa kanya hindi naman. Hindi ko lang talaga hilig tumingin sa mga antik na gamit. Tumawa lang siya noon. At kagaya ng inaasahan ko, ang sabi niya ang arte ko daw. Pero hindi niya alam na may mas malalim pang dahilan kung bakit ako ganoon. Lumipas pa ang ilang araw, walang ibang nangyari. Akala ko talaga noon guni-guni ko lang ang lahat. Pero isang gabi, habang tahimik na ang lahat sa mga kwarto nila, muli kong naramdaman yung kakaibang pakiramdam doon sa sala. Hindi ko maipaliwanag, pero parang may humila sa akin palabas ng kwarto. Alam kong naroon yung salamin, nakatayo sa sulok. Pakiramdam ko naghihintay lang yun na tumingin ulit ako. Hindi ko pinansin. Pinilit kong matulog na lang. Pero hindi na ako matahimik. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin kina mama na alisin na lang yung salamin. Wala naman kasi akong sapat na dahilan. Hindi ko naman pwedeng sabihin na ayoko talaga sa salamin na yan. Tanggalin na natin. Kasi parang ang babaw lang nun pakinggan. Pero sa isip ko, gustong gusto ko na talaga ipatanggal yun sa bahay namin. Nung gabing din yun, nakaramdam akong gusto kong pumunta ng CR. Kaso nag-aalangan ako. Hindi ko na maalala kung anong oras yun. Pero sigurado akong tulog na sila. Nung hindi ko na mapigil, bumangon ako ng dahan-dahan. At paglabas ko ng kwarto,
Halos ayaw ko na talagang tumingin sa salamin. Pero hindi maiiwasan eh. Pero syempre dadaan ako dun, kaya hindi maiiwasan. At sa pagdaan ko nga, sa gilid ng mga mata ko, may nakita na naman ako. Parang may aninong mabilis na gumalaw sa reflection ko. Hindi ako makahinga ng maayos noon. Kinilabutan ako. At agad akong naglakad ng mabilis papunta sa banyo. Halos hindi ko na nga nilingon yung salamin. Pero sa puntong yun, sigurado ako sa nakita ko. Hindi yun imagination lang. Nung gabi na yun ay wala pa akong alam na yun palang pala ang simula ng mas matindi pang mga gabi na babago sa buhay ko. Nung manggaling ako sa CR, nakabalik naman ako ng maayos. Pero yung kaba ay hindi pa rin nawawala. Sa mga araw na lumipas, ay sinubukan kong ipagwalang bahala lahat. Pero sa tuwing umaga, parang normal lang naman ang bahay namin. Sa totoo nga nakakalimutan ko saglit yung takot ko. Pero tuwing sasapit na ang gabi at oras na para matulog, bumabalik lahat. At mas lumala pa ito dahil nagsimula na rin akong managinip tungkol sa salamin. Hindi lang isa, paulit-ulit yun halos gabi-gabi. Pero parang pare-parehas yung eksena palagi. Nakatayo ako sa harap ng salamin at nakatitig lang sa sarili kong refleksyon. Pero yung refleksyon ko sa panaginip ay hindi gumagalaw katulad ko. Nakatitig lang. Parang ibang tao, parang ibang nilalang. Hindi ko pa rin sinabi kina mama yun. Ayokong mag-alala sila. Kaya kahit nahihirapan na akong matulog, tiniis ko na lang. Inisip ko na lang na lilipas din yun. Kaso habang tumatagal, lalo lang lumalala ang mga panaginip ko. Parang palapit ng palapit yung refleksyon ko sa salamin. Hindi pa rin siya gumagalaw. Pero bawat gabi, palapit siya ng palapit sa akin. Hanggang isang gabi na naginip ulit ako. Nakatayo daw ako sa gitna ng sala, sa harap mismo ng salamin. Pero hindi gaya ng dati. Ramdam ko na agad na may mali. Tila ibang-iba ang atmosphere sa panaginip ko na yun. Tahimik na tahimik at walang kahit anong tunog. Pero malinaw na malinaw ang lahat. Bawat detalye, bawat ukit ng kahoy sa frame, bawat butil ng alikabok na parang puting mancha. Habang nakatitig daw ako sa salamin, napansin kong hindi na ako ang nasa refleksyon. Oo, kamukha ko siya. Parehong buhok, parehong damit. Pero hindi ako yun. Hindi ganun ang tingin ko. Hindi ganun ang ekspresyon ng mukha ko. Nakatitig siya sa akin. Seryoso, walang emosyon, walang kahit ano. At sa panaginip ko na yun, bigla siya nagsalita. Ang nakakakilabot, boses ko yung narinig ko. Pero mas malalim at mas mabagal. Parang pabulong. Tinawag niya ang pangalan ko. Alisa. Mahina lang. Pero parang sa totoong buhay ko siya narinig. Parang bumulong siya mismo sa tenga ko. Kasi hanggang ngayon, tandang-tanda ko pa rin ang pakiramdam. Hindi ako makagalaw noon. Gusto kong tumakbo sa panaginip. Gusto kong sumigaw. Pero nanigas daw ako sa kinatatayuan ko. Paulit-ulit niyang binabanggit yung pangalan ko. At ang nakakatakot pa, palapit ng palapit yung mukha niya doon sa salamin. Hanggang halos dumidikit na yung mukha niya sa kabilang panig.
parang ramdam ko na rin yung hininga niya. Malamig at walang buhay. Hanggang sa bigla na lang niya akong hinila papasok sa salamin. At naramdaman kong parang nahulog ako ng mabilis sa isang lugar na walang katapusan. At pagmulat ko, puro salamin na lang ang nakapaligid sa akin. Bawat direksyon na tignan ko, refleksyon ko lang ang nakikita ko. Hindi lang isa, kundi napakarami. At lahat sila ay hindi gumagalaw. Nakatitig lang sa akin. Pero ang nakakakilabot dun ay yung mga itsura ko sa salamin ay parang agnas na. Parang bungo na lang. Kahit anong sigaw ko ay walang lumalabas na boses. Tinakpan ko na yung tenga ko sa panaginip. Pakiramdam ko noon parang binabangungot ako sa loob ng panaginip ko. Hindi ko na maalala kung gaano ako katagal na ganun. Pinilit kong tumakbo at sinubukan kong humanap ng labasan. Pero bawat takbang ko, parang bumabalik lang ako sa parehong lugar. Sa totoo lang, sa puntong yun, hindi ko alam kung panaginip pa ba yun o realidad na. Hanggang sa biglang tumahimik ang lahat. At nang idilat ko ang mga mata ko, ang mga refleksyon ko sa mga salamin na parang bungo ay isa-isang naglabasan. Gumapang sila palabas ng salamin. At doon ay napasigaw na ako ng napakalakas dahil sa takot. Biglang dumilim ang lahat. Nagising na lang ako na nakahiga sa kama. Halos hindi makahinga. Basang-basa ako ng pawis nun at umiiyak. At pagmulat ko, naroon si mama at papa, pati mga kapatid ko. Si mama ay umiiyak. Hawak-hawak niya yung kamay ko. Si papa naman ay kabadong-kabado na rin. Paulit-ulit niya akong tinatanong kung okay lang ako. Hindi ako agad nakasagot nun. Umiyak lang ako ng umiyak. Nung una hindi ko maintindihan kung bakit sila nandun. Bakit mukha silang takot na takot? Sabi ni mama, halos 5 minuto na raw akong ganun. Ginigising nila ako. Sinisigaw nila yung pangalan ko. Pero hindi daw ako gumagalaw. At ang nakakatakot daw, nakadilat ako. Nakatitig sa kisame. Sigaw ng sigaw habang nakabuka ang bibig. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanila yung panaginip ko. Pero sa puntong yun, hindi ako makahinga dahil sa sobrang takot. Kahit hanggang ngayon, Sir Von, ramdam ko pa rin yung takot. At ang imahe ng salamin na parang humihila sa akin. Nang maimasmasan ako, doon ko na kinuwento sa kanila ang lahat. At hindi na ako nagdalawang isip. Hindi na ako nahiya. Sinabi ko na kina mama at papa na tanggalin na yung salamin bago pa mahuli ang lahat. Kinabukasan ay halos hindi pa rin ako makausap habang nagkakape kami sa mesa. Tahimik lang ako. Habang si mama at papa naman ay panay pa rin ang tanong kung okay na talaga ako. At biglang nagsalita si mama. Sabi niya, ibalik na lang kaya natin yung salamin. Tumango ako. Halos maiyak ako nang marinig ko yun. Nung araw na din na yun, ay sinubukan nilang ibalik ang salamin sa pinagbilhan doon sa antique shop sa Cavite City. Pero ang sabi ng may-ari ay no refund policy daw. Walang bawian. Kaya wala kaming choice. Ang sabi ni Papa, ibenta na lang daw kahit mas mura. Basta't maalis lang daw iyon sa bahay. At nung araw na din na yun, ay nailabas namin yung salamin. At sa puntong yun,
Kakaibang ginawa ang naramdaman ko. Para bang lumuwag ang dibdib ko. At mula noon, hindi na ako nagigising sa gabi. Wala nang panaginip, wala nang anino sa refleksyon. Lumipas ang mga araw, bumalik na ulit sa dati yung tulog ko. Nagsimula na akong mag-focus sa school at nakapag-review na rin ako para sa exam. Ngayon, 11 taon ang lumipas at may trabaho na ako. Tahimik pa rin ang buhay. Pero simula noon, nasabi ko na sa sarili ko na ayoko na ng mga salamin na kasing taas ng tao. Hindi naman dahil sa paranoid ako, pero matinding takot lang talaga ang iniwan ng karanasan na yun sa akin. Naniniwala ako sa mga masasamang espiritu. At sa salamin namin na yun ay malamang may kung anong kasamaan ang bumalot doon bago na ipasok sa loob ng bahay namin.